Guys, what's up? Pukin ang ina nyo. Ako nga pala ulit to, si Creeply. Ba't parang medyo ano yata itong ano natin. So, yun. Di ko lang alam kung mas malinaw nyo ba ako naririnig ngayon. Kasi dati yung mic ko andito lang. Pero ngayon, tangina, nakadiscover ako ng mga bagong kapangyarihan. Yung mic ko dito ko na nilagay. Diba? Putang ina. Ano na ako kalupit, Boy Scout. So, bigla akong naisip na medyo ayusin ko na yung mga pinaggagawa ko kasi ako ay na-sales talk ng isa sa mga malupit nating kaibigan na si Jonas, na ayusin ko na daw kasi ewan ko din sa kanya. Pinakitaan niya ako ng mga kitain niya na umaabot ng 700,000 per month. Ganun kalaki yung mga kinikita ni Jonas. So yun, sino ba kayo ng 700,000 per month, diba? Sipin nyo, lowest pa yun, sabi niya. Di ko lang alam kung legit, pero tingin ko hindi rin. So, eto di ko pa ito napapanood. Medyo nabisi tayo ng mga nakaraan. Ito ay laban ni Harlem versus Katana. At hindi ko rin to napanood nung live. Napanood ko lang to baka ano na, round 3. Round 3 na lang nila pareho. Medyo, hindi ako nagkakamali, day 2 to eh. So, medyo petex na rin kami kasi day 1 yung laban namin. Pero, yun. Ang gwapo dito ni Sir Ari ko. So, i-play na natin to. Puta na, ba't parang gumagalaw yung ano? 1, 2, 3, G. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 15, Day 2, Harlem. Yo! Ilang years na akong bumabattle. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas isang dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars Ahon Game! Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Bwe, sabihin mo muna, Patractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa iyong boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Ako nga no, ngayon ko lang napagtanto na ito palang dalawang to ay mayroong kapangyarihan sa R. So, mahirap tong dalawang to maging ano. Kung halimbawa si Smaglas, nasa katawan nito ni Harlem sa ni Katana, mahihirapan si Sir Smaglas banggitin yung brr. Kasi dati nung bata pa ako, pag nakapakinggan ko si Sir Smaglas, parang pagkatapos niya mag-rap, diba, masyadong mabilis, biglang may brr. Putang ina, paano kung etong dalawa? Fuck! Game. Relo, Rolex, o time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, ha? Napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Hindi ko napanood to nung live. Teka lang. Gagi, ang angas, umpisa pa lang. 1 minute pa lang. Nababad trip na ako sa kanila. Pero gagi, nabulol si Harlem. Moisturizer. Moisturizer ba yun? Pero game. Moisturizer. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Hinugil ko. Metal deoxidizer. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung metal, yung sinabi niya, isa yung hindi ko rin alam yun, pero play na natin. Paparasan yung mabuo lang yung multi, yung packing shit? Na ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet? Tas gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at ibang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot.
Kasi idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito? Kay Kilua sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tapos siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan, gagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout-out mo naman yung ex ni Kilua na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madama yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Tangina, pero ganyan kayong mga bagong MC, no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pas battles. Yan mga paborito nyong pandis. Hindi ko malaman kung mga battle MC ba kayo o mga chismosong archaeologists. Style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling. Katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Kasi alam mo gaano ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Wala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan ka reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam na... Yakap na ni Harlem si Katana eh, no? Gagi. Buti na take yun niyan, no? Ni Katana. Baka magtropa naman talaga sila. Pero, Amen, gago ka din eh, no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-anggulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko palang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Spitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Slakas pa ng loob mo. Natirahin si... sa mga MCing panay damay kay Sir Ari, tigilan nyo yan. Tangina, isipin nyo. Tinulungan na tayo ni Sir Arik na bigyan ng parang makita tayo sa kung san-san. Sobrang ayos na publicity na binibigay ng Flip Top. Tapos idadamay nyo sa laban. Putang ina nyo. Ayusin nyo yan. Tigil-tigilan nyo yung paggaganyan kay Sir Arik. Game. Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw ka nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri, and you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Palakas na first round ni Boss Harlem. Meron siyang binigay kay Katana. Tingin ko kiwi yun. Kasi parang hawak kiwi nga eh. Hindi ko masyado napansin. Pero yun. Ang solid dito ni Harlem ah. Kagi maangas siya dito. Tingnan natin kung kayang tapatan nito ni Katana yung mga pinagsasabi ni Harlem. So Katana G. Yo. Check. Kaya ko din yan.
Medyo lang. On game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan na tatay ko to? Putang ina nyo ah. Mga saraba ulo nyo. Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, pakiyo, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako ba napili mo? Damay-damay eh, no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Tangina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility eh. Na madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kami, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tangina mo. Ang gusto mo battle, tangina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Gagi, ang ganda Pinalo punto tayo nun. kay Sarot Obta. Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Putang ina, parang yung punto doon ni Katana. Kasi parang tinatawag niyang tatay ito si Harlem eh. Pero nag-reference siya nung ano, yung dalawang unang nasabi niya, di ko kilala yun. Pero yun si Kronos, tapos yun si... Sino ba yun? Yung hindi daw tungkol kay Mufasa. Parang sinasabi dito ni Katana na okay ng ina mo kahit ikaw yung ama, anak yung bida dito. Parang ganun lang naman yun. Pero maangas, napakaangas na punto. Silip niya pa yun. Solid, solid. So play na natin ulit. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew. Di na kita idol, kadiri ka. Minama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yun, puta, suntukin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang dura mo. At yun din ang rason ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butas sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon eh? Bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Ganda ng konsepto ni Katana. Yung mga, ang lupit ni Katana sa mga ganyan eh. No? Yung mga one-liner na ano, ad-lib. Yan, isa din yan sa mas madalas kong ginagamit pag ako lumalaban kasi napakamakapangyarihan yan. Pero nakadepende lang din talaga sa ano, sa karakter siguro. Pero maangas, malupit. Game.
Nakakahiya ka na magmaktol. Kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan eh. Ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin po sa doon, komportable si Hades sa ilalim. Napakatigas, lupit na round 1. Putang ina. Solid yung round 1 na yun. Putang ina, dapat pala pag naggaganto, magdadala ka rin talaga ng... dapat pala naglapis papel tayo no? Para kung sakali medyo maayos yung judging. Pero base siguro sa sa trip ko, putang ina, paano ba? Maganda yung punto nila pareho eh. Di ako putang inang mga tangin dalawa tayo. Mahirap pala to no, pag inayos mo. Buti pa nung trippings lang, parang di lang pinag-iisipan. Pero dito siguro parehas maganda yung umpisa, yung panimula, yung gitna. Teka. So base tayo sa Ender siguro. Kung di ako nagkakamali, Ender ni Harlem, yung hawak kiwi. Solid yun. Ender naman ni Katana. Putang ina nyo. Tingin ko round 1 siguro. Di ko alam kung Di ko alam kung sinong lalamang. Parang kasi, parang sa akin mas... Hindi ko alam. Parang mas maraming nasabing okay din si Harlem. Pero si Katana naman parang mas... mabilis niyang nakuha momentum o kung ano pa man. Pero sa tingin ko dahil medyo hindi ko masyado matansya, bibigyan ko na lang siguro ng tabla. Putang ina, judge no. Pero game, tignan natin sa Yo! Tangina mo. So yung mga anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oh, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng Motus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So, flip-top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-side nagagalit. Pero putang ina kasi no roster nyo no? Kanina ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip, tapos nung nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si third. Shaboy talaga, yan? Parang si Shaboy ay isa sa pinaka malaswang taong nakilala ko. Gagi, ang pangit pa niyan, ang pangit niyang kainuman, ang pangit niya kasama, ang pangit niyang kausap. Malaking puntos para kay Harlem doon sa angulong yun. Ang ina nito ni Shaboy. Okay. Mukhang source na lowest 150. Tapan lang sa battle. Yung champion, si third D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, itong si Nego G. Tinalo ako ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na ni puta jump shot pati layup nun ni Isa Bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Putang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, tang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be
Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa kabas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo? Alam niyo ba ano yung 33042? Sa videoke, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Hindi ko ano yung ano, 1 in a million yung kung yung ba yun ha. Pero ang kulit lang na napasok niya pa. At kung tingin nyo, tama ba yung sinasabi nito ni Harlem? Tangina, comment down below. Tangina, no, YouTuber na talaga. Sa videoke, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Putang ina, aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon. I wanna be the berry. Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahihiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatutong kayo dito sa flip-top tang ina nyo. Kakaintindi niya sa inyo. Ayun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Tapos pag babattle ka sa flip-top, preparado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't maliit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Subukan mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi, sinasabi ko sa iyo, yabi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa ines at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mong hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip-top o sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Yak. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi aanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kung baga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market-market. Nasa mahirap minsan pag Bicolano ka. Kalayaan, tas market. Tingin ko lugar yun sa kanila. Kaso medyo di ako makarelate kasi di ako taga doon. Sayang lang. Tangina, sana next time alam ko na yung buong lugar sa Pinas. Pero G, Adibagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay... putang ina, ang gagi, ang angas pagka ganun eh, no? Parang masyadong madiin na delivery, madiin na written. Ang ina, ang ganda nun. Hindi ko alam pero naaangasan talaga ako sa mga ganun din yung mga trippings ko minsan eh. Parang tipong galit na galit ka sa kalaban mo. Okay ng ina mo. Pero gagi, napakaangas ng sistema. Pero tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay all in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one. Ito na yung one. Ito na yung one in a million. Chance of a lifetime. solid na round to ni Harlem. Pero mukhang medyo tumagal yung buwelo niya doon. Medyo matagal yung buwelo niya.
Pero gagi yung, di ko alam kung second half ba yun or parang halos 3/4 na nung round 2 niya. Ina, napaka-solid. Classic Harlem. Napapanood ko to dati. Pero yun, pakinggan natin to si Katana. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Lah, parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati, nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita? Ito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo nun, di pa madaling magilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno, nagagalit siya sa'yo. Halos gusto kang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo sa LB sa pagpaparakol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Soreno nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman, asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Putang ina mo. Aso lang mahal. Ay na ba't ano? Tingin ko joke yun, pero yung tao, yung reaction, puking ina. Gulo din talaga minsan no? Pero isa pa. Ka lang naman, asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Putang ina mo. Aso lang mahal. Nagjo-joke si Katana, tapos reaction ng tao. Minsan hindi mo rin talaga maiwasan yung ganyan. Parang, hindi, base lang din siguro sa experience. Yung nagjo-joke ka, tapos yung reaction nila, minsan ano din itong mga tao dito, mga weird. Pero yun lang, play na natin. Mahal mo, tangina ka. Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina, mas safe pangaalagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol? Putang ina, no? Gagi yung angulo ni Katana, sobrang kulit. Pero kung i-deliver niya, parang sinusumbat niya na putang ina mo, paano yung mga aso? Pero na parang parang medyo matagal yung angulo niya dito, kaso ang isa sa malupit kay Katana is nagagamit niya pa rin na parang epektibo sa laban. Solid. So, back natin ng konti. Sa gamot. Play. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Solid, putang ina, solid yun. Tingin ko dahil siguro doon pwedeng gagi nakaka 2 minutes pa lang si Katana, pero para sa akin medyo parang mas lumilinaw na mapapa sa kanya yung round 2. Madami siyang moments dito. Tingin ko lang naman, di ko alam kung ano ba tingin nyo. Pero gagi, solid yun. Mahal ng Diyos, kumuupas. Play ulit natin, 1, 2, play. Ang Diyos, di kumuupas. Paputa Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas?
Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantayalang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman? Ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo? Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Ulen, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Libreng taya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tuyot ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Sorenyo. Yun. Round 2, tingin ko kay Katana yung round 2. Medyo napatagal sa buwelo si Harlem nung round 2. Pero yung round 2 ni Katana parang, di ako nagkakamali, parang 2 minutes and 6 seconds yata yung nakita ko dun sa orasan. Nakuha niya na yung momentum. Magandang angulo. Napaka-smooth lang. Yung isipin mo yung angulo ni Katana dun, parang napaka-simple. Pero nagawa niya, nagamit niyang mas napaka-epektibo. Ang hirap nun. Kahit nag-stick siya ng medyo matagal, putangin na solid pa rin. Solid. So tingin ko pero hindi ko pa rin makakalimutan yung gigil ni Harlem sa round 2, yung tipong nilalapitan niya na si Katana. Maangas din yun. Pero tingin ko dito round 2 para kay Katana. So round 1 tabla, round 2 kay Katana. Tignan natin yung round 3 ni Harlem. Ito yung napanood ko, putang ina. Nakalimutan ko lang pero parang maangas yung palitan nila dito. Pero tignan natin. 1, 2, yeah. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Walang aawat-awat, di mo ako mabibitin. Salanan ko ba? Putang ina mo, favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo, talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, siyempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Ayun nyo ba? Ayos din kayo no? Sige. Ina nyo idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumattle sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Kaya love na love ko kay Nisaki Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi nyo, shoutout sa celebrity homo. Uy, putang ina to, sina-shoutout is pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata. Mas masahol ka pa kay Ponger. Siyempre, parang inside joke yun no? Parang si Dennis saka si Benji, sila yung mga pioneer, talagang mga mababait na tao. Yung tipong walang gagawing masama. Si Benji, ang alam ko, virgin pa yun. Si Dennis naman, ang alam ko, wala akong alam sa buhay nun. Pero si Benji, mabait yun. Play na natin.
Kung tong Harlem kilala sa Crip Walk, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng beef at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo kung happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo eh, no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Eh, tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Oh, ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, pataga Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha, kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pa-cool kid. Inan to? Kasi kung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Ilan to? Bad, do. Ang ina ka? Asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga repin ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganito, par? Tapos si Slakwan, kung umasta, kala mo taga Long Beach, pumakit nakatira sa gilid ng coastal. Ina nyo, hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo, ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2, nag-amoy coastal road si Papiw. Ang ina mo? Kasi kung hindi mo pa nag-gets, tol, gets na ba, bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa flavor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong mag-rip walk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana makapag-Harlem shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isabuhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kasi ang Fuck. Ina, ang gandang angulo. Tapos parang si Katana, vocal din naman siya o parang tinatanggap niya rin naman yung yun parang yung iba sa estilo niya parang nahulma nga kay Harlem. Tangina, ang gandang punto nun. Napakagandang punto nun. Putang ina, parang sensei mo Sa Katana pa pangalan niya. Putang ina, ang bangis. Play na natin. para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kasi ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong ma-meet, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin, huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ko ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self.
Gagi ang solid ng round 3 ni Harlem. Ilang minutes ba yun? 5 minutes. Pero putang ina, siksik yun. Joke siya sa first half ulit. Tapos parang second half, putang ina, yarian na. Ang gandang angulo nung nung katana, hasain muna ng master. Tapos napaka-solid din ng ender dito ni Harlem. Parang salamat, binigyan mo kung parang makapagbigay ng payo sa aking 20 years old self. Napaka-solid, tang ina. Di ko alam kung yung round 3 ni Katana, nakalimutan ko na din dito eh. Pero putang ina, naalala ko nung live, isa yun sa talagang tumatak sa akin. Parang putang ina, bangis na ito ni Harlem. Parang naalala ko yung mga napapanood kong laban nila dati ni Juan Tamad. Tang ina, napaka-solid. Pero pakinggan natin round 3 ni Katana. G. Daw tangina, nagsha-shoutout daw ng espakol. O ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpaamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Si Poison tungkol sa Naruto, tinanungan, putang ina, tumatango din si Poison Gagi, tama ka, Katana. Traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay Sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Ikaw pagalit nun. Putang ina na ito ni Katana. Gagang bangis. Isa pa. Buhay yung ninja para lang makipagtalo ay Sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Ikaw pagalit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend, bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isoli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magda-drugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Magda-drugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magda-drugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poison masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sorhenya mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay na
Sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Prenaktis mo pa ha. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh. Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang sakit-sakit na. Ganun dapat ha. Huwag ka iyakin. Saan na naman matuto na to? Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas. Siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Tangina. Solid. Fuck. Yun. Round 3. Sa tingin ko sa round 3, napaka-entertaining nung ginawa ni Katana no. Umpisa hanggang dulo. Pero iba yung gagi tingin ko dito tingin ko lang tingin ko dito sa round 3 mas natripan ko yung puntuhan dito ni Harlem, lalo na dun sa yun sa pag ng master. Yun yung problema minsan pag pag kahit napaka-entertaining ng nagawa mo, napaka-solid, pero pag may punto yung isa na parang nagiging, lalo nang nauna pa si Harlem, parang yun na yung standard na gagi, dapat meron kang sabihin na tatapat dun sa puntong yun. Kaya yun din minsan yung mga kahinaan ng mga komedyante, para lang sa akin, lalo na pag napaka-solid ng punto na yun ni Harlem, pero napaka-entertaining ng ginawa dito ni Katana. Napansin mo kay Katana parang parang yung mga simpleng angulo tulad nung nasabi ko nga kanina. Simpleng angulo, kaya niyang palawakin yun, kaya niyang gawing epektibo yun kahit sabihin na natin mag 16 bars o mag 20 bars man. Pero napaka-solid. Pero round 3 tingin ko lang inagabulbul. Harlem ako sa round 3. So nga yun, parang judging ko ba nun, parang 1 tabla, round, gagi 1 tabla, 2 Katana, 3 Harlem. Pero kung ako papapiliin mo dito, tingin ko siguro yun gagi. Kung di ako nagkakamali, parang di ko alam kung 4-1 yata to o 3 to Depende na lang siguro yung yung mananalo dito, tingin ko nakadepende na lang kung anong forma yung matitripan ng judge. Pero yun, tingin ko para sa akin tabla to. Tabla kung per round pero kung may mag-judge dito parang overall yung titignan niya. Yun, nakadepende sa niya, sa preference ng hurado. So, classic na laban, pero panoorin natin judging. Round 15, Day 2, Harlem vs. Katana. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2, mag-iay. Gagi 3-2. Katana panalo dito. Pero kunyari hindi ko alam na si Katana panalo dito Napanood ko to ng live pero kunyari di ko alam si Katana panalo. Ang boto ng hurado, 3-2, mag-iay para kay Katana. Salamat. Yo, para sa akin, kaya 11 putan taas ng basta. Ang ina-idol ka talaga yan. Shoutout lang sa Black Manila. Napaka-solid na laban, putang ina. Napaka-solid din ng parang pisngi dito ni Class G. Ni Katana. Putang ina. Pero yun, panoorin natin konti kung sino ba yung mga judges dito. Kasa ko kaya. Nag-enjoy ako sa battle na daw. Shoutout Con Mani. Ito si Katana. Yung mga ginagamit na angles. Tsaka gusto ko lang yung mga ginamit na parang na lang subjectivity na lang na yun. Pero parang subjectivity na lang Yung subjective nga talaga kasi nakadepende na lang din sa trip. Pero para sa akin yun, tabla yung laban yun. Pero malupit sila pareho. Tapos parang malupit pa yung balbas nila pareho, magkapareho din.
So tingin ko putang ina 49 minutes na to. Gagi. Hassle na nito pag pag-edit. So yun, napaka-solid na laban. Harlem versus Katana. Parang susubukan natin gumawa ng mga medyo maayos na kung sakaling pag di ako tinamad, magsusulat tuloy ako sa per round. Kaso mukhang kasi nakakatamad. Ayoko naman masyadong yun pa eh. Ayoko kasi yung mga masyadong perpekto. So na lang siguro, tulad na lang din ng ganito, parang papanoorin ko na lang din ng dire-diretso. So yun lang. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin kung meron man. At maraming salamat din sa iyo, Jonas, kasi parang inano mo ako na ayusin na to. At yun lang, maraming salamat sa panonood, guys. Yeah.